Ang pag-ibig ay kusang dumarating, pero kailangan mo pa ring hanapin dahil baka hindi mo alam, nandyan lang pala sa paligid at hindi mo nabibigyan ng pansin. Ang mundo ay isang araw malaking playground. Dito tayo sinusubok para tumibay. Pero wag mong susubukin ang mga taong nagpapakatotoo dahil baka masaktan ka kapag bumalik sa'yo. Kagaya ni Jonathan, dahil sa kanyang hindi magandang karanasan, nawala na siya ng tiwala sa mga tao. Nang dumating ang kanyang pag-ibig, sinubok niya na parang ginto. Pero sa huli, siya pa rin ang talo. Sinubok niya ang taong totoo kaya doble ang sakit na balik nito. Tunghayan natin ang kwento ng buhay ni Jonathan at matuto rin tayo mula sa kanyang pagkakamali. Alamin kung paano siyang bumangon kasama ang mga taong tila gintong idinarang sa apoy para lalong maging dalisay. Uy tol, jowa mo? Mukhang miss na miss ka na. Pinuntahan ka na talaga dito sa trabaho. Siniko ni RJ si Jonathan nang makita nito ang dalagang si Casey. Ha? Nasaan? Seryoso? Tanong ni Jonathan sa kaibigan. Break time nila sa trabaho kaya nakaupo sila sa gilid ng kalsada habang nagmemeryenda. Kaagad namang napatingin si Jonathan nang inginuso ng kaibigan ng kasintahan niyang patawid sa kalsada. Umayo siya ng tindig nang makita ang kasintahan. Sinalubong niya ito ng tingin hanggang sa makalapit sa kanila. Pagkalapit ng dalaga ay bumati ito sa kanila. Hi boys, saktong dating ko. Break time niyo sa trabaho. Ay naku, wag naman kayong masyadong ganyan sa akin. Pinagdidikdikan nyo talagang kailangan ko na rin maghanap ng jojowain eh. Bakit kailangan mo pampuntahan si Jonathan dito sa trabaho, Casey? Pwede mo namang i-chat o i-text para magkita na lang kayo pagkatapos ng trabaho ah. Pabirong sabi ni RJ sa dalaga habang nagkakamot pa ng ulo. Napangiti naman at bahagyang napayuko si Casey dahil medyo nahiya sa sinabi ng binata. Pasensya ka na RJ, maghanap ka na kasi ng GF mo nang hindi ka naiinggit sa kaibigan mo. Alam mo Casey, naghahanap naman ako eh. Nga lang kasi mga pihika ng mga babae. Ayaw na nila ng gwapong lalaki na kagaya ko. Ang gusto nila yung endangered looks. Kasi kapag gwapo raw, pinagagawan. Ayaw nila kasi nakaka-stress. Pabiro na namang sagot ng binata. Sabi? Natatawang sabi ni Casey. Kilala na niya ang kaibigan ng nobyo bilang palabirong tao, kaya hindi mahirap pakisamahan. Oo, kaya nga para sana hindi na ako mahirapan pa. Baka naman may kapatid ka pang babae o kaya pinsan. Kahit malayong kamag-anak, pwede na rin. Basta nasa lahi nyo pa rin ha. Ayoko nang lumayo pa ng lahi. Kasi maganda na yung magkakalapit tayo, di ba? Sabi pa ni RJ na lalong tinawanan ng dalaga. Puro ka talaga kalokohan, RJ. Pasensya na, nag-iisa na lang akong babae sa angka namin. Ganun ba? Ay, kung ganun, baka maging matandang binata na lang talaga ako nito. Sabi ni RJ. Ano ka ba, tol? Nawawalan ka naman agad ng pag-asa. Malay mo, hindi pa'y pinapanganak ang para sa'yo. Singit naman ni Jonathan sa usapan ng dalawa. Pagkatapos ay tinapik sa balikat ang kaibigan. Tol, wag naman ganun. Angal ni RJ habang nakakunot ang noo. Bakit naman? Sa pag-ibig, age doesn't matter. Nasa modern era na tayo. Wala namang bubuli sa'yo kung malaki ang agwat ng age nyo na magiging girlfriend mo. Sabi ni Jonathan. Sus ko tol, kinakabahan ako sa sinasabi mo. Wag mo sabihing ipagkakasundo mo ako sa anak ninyo ni Casey na bubuuin nyo pa lang. Wag tol, maghunos dili ka naman. Hindi ko papayagan yan kahit magpumilit ka pa. Pabirong sabi ni RJ pero seryoso ang kanyang mukha nang sabihin yun. Siraulo ka talaga, naisip mo pa yun? Huwag ganun, baka mamaya yung magiging anak namin piliin na lang na hindi isilang. Doon ka na nga muna, mag-uusap lang kami. Baka kung saan pa mapuntang usapan kapag nandito ka eh. Kung saan-saan kasi nakaliko ang ugat sa utak mo. Sabi pa ni Jonathan. Sige tol, maiwan ko muna kayo. Baka mamaya marinig ko pang I love you-an nyo. Baka masira lalo ang araw ko. Diyan na nga kayo. Huwag kayong masyado sweet ha. Nasa gilid kayo ng kalsada. Usap lang. Pagkasabi nun ay tumalikod na si RJ at tuluyan ang iniwan ng magkasintahan. Binalingan kaagad ni Jonathan si Casey pagkaalis ng kaibigan. Pupunta ka pala babe.
Bakit hindi ka na lang nag-chat? Ako na lang sana ang pumunta sa tagpuan natin. Ang tindi ng sikat ng araw oh. Lumabas ka pa ng bahay. Wala ka pang dalang payong. Dapat may sombrero ka para hindi sumakit ang ulo mo. Ayos lang ako. Nagmamadali rin naman kasi ko. Sinadya lang talaga kita dito. Di ako nakapag-chat kasi nakay mama ang cellphone ko. Sabi ni Casey. Mukhang seryoso yan ah. May problema ba? Nag-aalalang tanong ni Jonathan. Oo, si mama kasi pinakialaman ng cellphone ko habang natutulog ako. Nalaman tuloy niya na may boyfriend na ako. Ayun, for the sermon ng first son, muntik na ako makalbo sa pagsabunot niya. Tumakas lang ako para sabihin sa'yo. Sabi ni Casey. Ganun ba? E di, pupunta na lang ako sa inyo para kausapin siya. Para hindi na siya magalit sa'yo. Naiintindihan ko naman kung bakit siya nagagalit. Kasi tinatago natin sa kanyang relasyon natin na hindi naman dapat. Mas mabuti na kausapin ko na siya. Sabi pa ni Jonathan. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Casey bago sumagot kay Jonathan. Mahigpit ang kanyang ina pagdating sa pagkakaroon niya ng kasintahan. Dahil kabilin-bilinan nito na wag siyang pipili ng lalaking mas mahirap pa kaysa sa kanila. Kargador lang si Jonathan sa hardware na kanyang pinagtatrabahuhan. Kaya alam ni Casey na hinding-hindi matatanggap ng kanyang ina ang binata. Jonathan, pinapatawag ka talaga ni mama kasi gusto kanyang kausapin. Galit na galit siya. Pero huwag ka nang pumunta. Ako nang bahala sa kanya. Saka ka na pumunta kapag mahinahon na siya. Sa ngayon, huwag na muna tayong magkita ha. Nag-aalalang sabi ni Casey. Ano? Hindi pwede. Hindi masasolve ang problema kung hindi natin haharapin. Kakausapin ko siya at haharapin ko ang galit niya. Akong bahala. Huwag ka matakot, babe. Hindi naman pumapatay ng tao ang mama mo, di ba? Saad ni Jonathan sa kasintahan. Hindi mo sure. Dragon yun. Palamigin na muna natin ang ulo niya, okay? Sabi ni Casey. Hindi. Baka hindi ka na niya payagang lumabas ng bahay. Hindi na tayo magkikita nun. Hindi ako papayag. Di bali ng araw-araw akong pumunta sa inyo hanggang sa maging okay kami ng mama mo. Mungkahi ni Jonathan. No, hindi mo pa kilala si mama. Basta sasabihan na lang kita. Makinig ka na lang muna sa akin, okay? Hayaan mo na muna sa akin to. Paano? Uuwi na ako. Sinabi ko lang sa'yo kasi baka maghintay ka ng chat ko eh. Sige na, bumalik ka na sa trabaho mo. Tapos na ang oras ng break time. Pagmamadali ni Casey. Sige pero kapag wala ka pa rin chat sa akin, pupuntahan kita sa inyo ha. Hindi ako mapapalagay nun. Suotin mo na tong sombrero ko para hindi ka mainitan. Teka, ihatid na kaya kita? Nag-aalalang saad ng binata habang inaayos pa sa ulo ng kasintahan ng sombrero. Hindi na. Basta ayos lang ako. Huwag ka mag-alala. Sige, uuwi na ako. Balik ka na sa work. Huling sabi ni Casey. Inihatid na lang ni Jonathan ang tingin ng dalaga habang patawid sa kalsada. Nang hindi niya na ito makita ay saka siya bumalik sa trabaho. Kaagad naman siyang nilapitan ng kaibigan dahil sa itsura niyang hindi na maipinta. Oh, ano nangyari? Bakit naman parang nilukot na perang papel yung mukha mo? Nag-away kayo no? Bago pa sumagot si Jonathan ay sinundan uli ni RJ ang sinabi niya kaya hindi na nakasingit ang binata. Sabi ko na eh, di talaga magandang ideya magjowa. Iba-iba kasi talaga ang mood ng mga babae. Kanina lang okay siyang kausap, tapos nung kayong dalawa na lang, inaway ka na? Bakit ka naman niya awayin? Ikaw na yata ang pinakamabait na lalaking nakilala ko. Sa kagwapuan naman, sumunod ka lang sa akin. Kaya tanggapin mo na ang bagay na yun. Sabihin mo kay Casey, ganun talaga ang buhay. Hindi naman kami nag-away, tol. Malungkot na sabi ni Jonathan. Ay, hindi ba? Tinanguan ni Jonathan ang tanong ng kaibigan, kaya nakumbinsi naman ito. O yun naman pala eh. Bakit ganyan ang mukha mo? Mukha kang puto na kinulang sa baking powder. Kung ano-ano na lang ang description mo sa mukha ko ah. Ang sabi ni Casey, nagalit ang mama niya sa kanya. Mukhang nag-away sila eh. Malungkot na sabi ni Jonathan. Di tama nga ako, may nag-away nga. Bakit daw?
Pag-uusisa ni RJ na tumingin pa ng mariin dahil naghihintay sa agarang sagot ni Jonathan. Nalaman kasi niya ang relasyon naming dalawa, kaya nagalit. Sabi ni Jonathan. Teka, hindi ba alam ng parents ni Casey na ikaw ang boyfriend niya? Tanong ni RJ. Oo, sagot ni Jonathan. Bakit daw? Tinatago ka niya? Ang ganyang looks? Ay nako, kung ibang babae ang girlfriend mo, palagi ka pang ipiplex. Sus, men, pan-display ang itsura nating to. Bakit ka naman niya itatago? Nagtatakang sabi ni RJ habang pailing-iling pa. Mataas kasi ang pangarap ni tita para kay Casey. Naiintindihan ko naman yun. Naiintindihan ko rin naman yun, tol. Kahit gustuin pa ng nanay niya na maging piloto siya, doktor, scientist, o kahit ano pang pangarap niya para kay Casey, hindi ka naman tututol, di ba? Bakit siya magagalit? Medyo tumataas na ang tono ng boses ni RJ habang nagsasalita. Isa sa mga ugali nito ay ang pagiging slow sa mga usapang seryoso. Lalong napakunot ng noo si Jonathan dahil bahagyang nairita sa kaibigan. Hindi yun. Ang ibig kong sabihin, ang gusto ni tita na maging boyfriend ni Casey isang mayaman. Ayaw niya ng mas mahirap pa sa kanila. Kaya hindi ako maipakilala ni Casey sa pamilya niya. Kasi isa lang akong kargador dito sa hardware. Gets mo na? Yung pala. Wala namang masama doon ah. Hindi naman masamang trabaho to. Hindi rin naman nakakayang trabaho to eh. Marangal ang trabaho natin, tol. Sabi ni RJ. Oo nga, pero nanay pa rin siya ni Casey na ang hangad lang niya sa anak niya ay guminhawa ang buhay. Kaya naiintindihan ko naman yun. Paliwanag ni Jonathan. Oh, naintindihan mo naman pala eh. Bakit lukot ang mukha mo kanina? Gusto ko kasing makausap si tita kaso ayaw ni Casey. Ano kaya ang gagawin ko, tol? Seryosong tanong ni Jonathan sa kaibigan kahit hindi siya siguradong may matinong sagot itong ibibigay. Alam mo, tol, ang utak ko bawal gasgasin kasi isasaoli ko pa to eh. Baka mamaya hindi tanggapin. Kaya ayoko nag-iisip talaga dahil delikado. Ganito na lang gawin natin. Mamaya, pag out natin sa trabaho, pumunta tayo sa kanila at harapin mo ang pamilya ni Casey. Lalaki tayo, tol. Matapang tayo. Wala tayong inuuruan. Kapag di mo hinarapan nanay ng jowa mo, para mo na rin sinabi na hindi mo kayang ipaglaban ng babaeng mahal mo. Kaya pupunta tayo mamaya. Okay? Sabi ni RJ. Minasahe pa ng kaibigan ang kanyang likod na parabang pinapalakas ang kanyang loob sa gagawing bakbakan. Hindi siya makapaniwala na may saysay ang isasagot ni RJ sa kanya. Nakumbinsi naman siya dahil yun din ang gusto niyang mangyari. Yan nga rin ang gusto kong gawin eh. Pupunta tayo mamaya sa kanila. Tama. Tumangutangong sagot ni Jonathan. Tama! Doon na tayo kumain ng hapunan. Banat ni RJ. Ha? Hindi ba nakakahiya yun? Seryosong tanong naman ni Jonathan. Di oh! Ang nakakahiya yung alukin ka tapos umayaw ka. Tapos sa huli kumain ka pa rin. Dapat sa unang alok nila pumayag ka kagad. Ganun lang yun. Dapat magpakatotoo tayo. Ipakita mo ang tunay na ikaw. Paliwanag ni RJ. Hindi yata ako yun, tol. Parang sarili mo tinutukoy mo dyan eh. Nakatawang sabi ni Jonathan. Ay, basta magtiwala ka sa akin. Ako ang bahala sa'yo mamaya. Panigurado ni RJ. Naningkit ang mata ni Jonathan dahil sa sinabi ng kaibigan. Binatukan na lang niya ito, saka iniwan para simulan na ang kanyang trabaho. Hindi na nagtagal ang dalawa. Pagkatapos ng trabaho ay nagsimula na silang maglakad papunta sa bahay ni na Casey. Walking distance lang ito mula sa trabaho nila kaya madaling puntahan. Matapos ang ilang minutong paglalakad ay narating na ang bahay ng dalaga. Nagsimula na ang kumabog ang dibdib ni Jonathan dahil sa kaba. Urong-sulong siya sa pagpindot ng doorbell. Pero maya-maya ay narinig niyang tumunog yun. Nang tingnan niya ay nanlaki ang kanyang mata matapos makitang pinindot ni RJ ang doorbell. Pagkatapos ay tumayo na sa harapan ng gate. Dali-dali niya itong nilapitan at bahagyang hinigit ang braso. Teka, anong ginawa mo?
Kabadong tanong ng binata sa kaibigan. Bakit? Dadalaw tayo, di ba? Ang tagal mo kasing pindutin ng doorbell kaya ako na gumawa. Nagugutom na rin kasi ko, tol. Seryosong sagot ni RJ. Tol, hindi pa ako ready. Pampira ka naman oh. Dinadaga pa nga ang dibdib ko eh. Kabadong sagot ni Jonathan. Ano ka ba? Kapag pinabayaan mo ang daga na yan, mamaya may pusa na yan kasama. Tapos maghahabulan na yan sa dibdib mo. Mainam talaga na kasama mo ko. Mag-relax ka lang dyan ha. Ako nang bahala. Saad ni RJ na buo ang loob. Parang mas lalo kong kinabahan sa sinabi mo, tol eh. Huwag na kaya tayong tumuloy. Sa ibang araw na lang kaya. Saad ni Jonathan sa kaibigan. Hinihila niya na ito palayo nang biglang magbukas ang maliit na pinto ng gate. Matandang lalaki ang nagbukas para sa kanila at kaagad sila nitong tinanong. Sino sila? Anong kailangan ninyo? Dahil naunahan ng hiya si Jonathan, si RJ na ang kumausap sa matandang lalaki. Magandang gabi po, Lolo. Ako po pala si RJ. Ito naman po ang kaibigan ko si Jonathan. Inahanap po namin si Casey. Si Casey, ang apo ko. Ay, sino ba kayo? Nagtatakang tanong ng matanda habang kinikilati sila mula ulo hanggang paa. Ako po ay kaibigan lang. Pero ito pong kasama ko, kaibigan po niya. Sabi ni RJ. Kaibigan? Tanong ng lolo. Opo, Lolo. Boyfriend po. Pasigaw na sagot ni RJ sa matanda nang madali nitong maunawaan ang kanyang sinabi. Boyfriend? Bakit mo ako sinisigawan? Pagalit namang sabi ng lolo ni Casey. Mabilis namang sumagot si RJ nang nakangiti. Hindi po nagpapaliwanag lang po. Nandyan po ba si Casey? Oo, hindi naman yung pwedeng umalis kasi bantay sarado ng nanay niya. Mabuti at pumunta kayo. Pumasok na kayo sa loob ng masabo na kayo doon. Saad ng matanda. Po, bakit naman po kami sasabunin Hindi naman po kami damit, Lo. Pabirong angal ni RJ. Kaagad namang bumulong si Jonathan para patahimikin na ang kaibigan. Tama na, tol. Umayos na tayo. Nakaayos naman tayo Medyo hindi nga lang okay ang damit natin. Pero mukha pa rin naman tayong tao, di ba? Sagot ni RJ. Natigilan sila nang muling magsalita ang matanda. Halina kayo. Kanina pa kayo hinihintay ni Conchin sa loob. Seryoso silang sumunod sa matanda papasok ng bahay. Nang makarating na sila sa sala, ay halos sumuksok naman si RJ kay Jonathan. Naabutan nilang pamilya ni Casey na nasa sala. Kanya-kanya sila ng pwesto sa mga upuang naroon. Abala sila sa panonood ng palabas sa TV. Sabay-sabay na napalingon ng pamilya ni Casey nang sabihin ng matandang lalaki na dumating na ang nobyo ng dalaga. Kaagad na napatingin si Jonathan sa ginang na napatayo mula sa pagkakaupo para harapin siya. Ikaw? Ikaw ba si Jonathan? Ang lalaking kinalolokohan ng anak ko? Tanong ng ginang na may kataasan na agad ang tono ng boses. Ako nga po ang boyfriend niya. Magandang gabi po, ma'am. Nabanggit po kasi sa akin ni Casey na gusto niyo raw po ako makausap. Matapos magsalita ni Jonathan ay tinignan siya ng ginang na tila kinikilatis ang buong pagkatao. Tinasan pa siya nito ng kilay pagkatapos ay napahalukip-kip. Halina kayong dalawa. Maupo muna kayo sa sopa nang makapag-usap ng masinsinan. Magtitimpla ko ng kape dahil mukhang mahaba-habang usapan ang magaganap. Saad ng matandang lalaki. Paalis na siya sa sala nang pigilan ng anak. Papa, huwag ka na mag-abala dahil hindi naman sila magtatagal. Hindi na rin nila kailangan maupo sa sofa. Madudumihan ng upuan. Sapat nang makita ko siya ng personal. Ikaw lalaki, makakauwi ka na sa inyo. Mula ngayon, tapos na ang relasyon nyo ng anak ko. Mariing sabi ng ginang kay Jonathan. Nabigla naman si RJ sa sinabi ng babae, kaya bigla siyang sumabat. Mawalang galang na po, madam. Kadarating lang po namin tapos pinapaalis nyo na kami agad. Mali po yun. Ang mga Pilipino ay mahusay tumanggap ng bisita. Tama po si Lolo. Mahaba-habang usapan po ang magaganap. Sige na po, Lolo. Pwede na po kayo magtimpla ng kape at maglabas na rin po kayo ng tinapay sa kapalaman. At sino ka naman? Nagdala pa talaga ng bubwit ang isang to?
Makakaalis na kayo! Giit ng ina ni Casey. Dahil nagkakaroon na ng tensyon sa pagitan nila, nag-alisa na ang mga anak ng ginang sa sala. Maya-maya ay lumabas naman ng silid si Casey at gulat na gulat ang dalaga nang makita si Jonathan na nasa bahay na nila. Jonathan, anong ginagawa mo dito? Sinabi ko na sa'yo na huwag kang pupunta, di ba? Nag-aalalang sabi ni Casey. Dali-dali siyang lumapit sa kanila. Pero kaagad siyang hinawakan ng ina sa braso para pigilan sa paglapit sa nobyo. Pumasok ka sa loob ng kwarto, Casey. Hindi mo na sila kailangang harapin dahil aalis na rin sila. Tama lang na nagpunta sila dito para malaman niyang tapos na ang relasyon niyong dalawa. Bumalik ka na sa kwarto mo. Ma, nasa edad na ako para magdesisyon sa buhay ko. Hindi mo ito pwedeng gawin sa akin. Pamaktol na sabi ni Casey sa ina. Hanggang nandito ka sa poder ko, susunod ka lang sa akin. Ako pa rin ang masusunod sa buhay mo. Makinig ka sa akin dahil mas alam ko ang tama at mali at kung ano makakabuti sa'yo. Itong lalaking ito, hindi siya nararapat sa'yo. Anong ipapakain niyan sa'yo? Baka nga pagdating ng araw, ikaw pang magpakain sa kanya. Gigil na sabi ni Conching habang nanlilisik ang matang nakatingin kay Jonathan. Ma, hindi mo ito pwedeng gawin, sabi ni Casey. At bakit hindi? Ako ang nanay mo. Dinala kita ng 9 na buwan sa tiyan ko. Nasa hukay ang isang paa ko nang ipinanganak kita. Anong alam ng lalaking ito sa paghihirap ko sa'yo, Aber? Mas lalong tumaas ang boses ni Ginang Conching dahil sa pagsagot ni Casey sa kanya. Lalo nitong hinigit ang braso ng dalaga at halos itulak pabalik sa silid nito. Tita, huwag niyo po saktan si Casey. Ako na lang po. Kasalanan ko naman po ito eh. Ako po ang pumasok sa buhay niya kaya po pinaninindigan ko ito. Hindi ko po siya iiwan. Hindi ko po hahayaan na maghiwalay kaming dalawa. Mahal na mahal ko po ang anak niyo. Hayaan niyo po akong patunayan ng sarili ko. Mabuti po ang hangarin ko kay Casey. Malumanay na sabi ni Jonathan. Baka sa mga mata niya ang pag-aalala sa nobya, kaya halos gusto niya nang lapitan para ilayo sa ina. Pero hawak naman siya ni RJ sa braso at pinipigilang lumapit sa mag-ina. Huwag mong lapitan, Tol. Huminahon ka lang. Makukuha pa to sa maayos na usapan. Madam, huwag naman po kayong sumigaw. Sasakit lang po ang lalamunan nyo niyan. Mag-usap lang po kayo na maayos. Sabat ni RJ para awatin ang dalawa sa pagpapalitan ng mga salita. Pero pinaningkitan lang siya ng mata ng ginang. Biglang nakaramdam ng takot si RJ kaya naitulak niya si Jonathan dahilan para malapitan nito ang mag-ina. Tol, sabi ko sa'yo huwag kang lumapit eh. Ang tigas ng ulo mo, liga nga dito. Huwag kang sugod ng sugod. Relax ka lang. Muling hinablot ni RJ ang braso ng kaibigan at hinigit ito. Pero imbis na si Jonathan ang nahatak niya, ay ang ina ni Casey ang nahawakan niya. Madam, bakit nandito ka sa tabi ko? Di ba nandun ka lang kanina? Ay, huwag niyo na po sagutin. Mas mainam na dito ka na lang at doon na lang sila. Tapos maupo na po tayo sa sofa nang makapag-usap na tayo ng maayos. Kayo po pala. Tara na po. Bago pa magsalita ang ginang, kaagad nang hinila ni RJ at sapilitang pinaupo sa sofa. Pagkatapos ay sinenyasan niya na rin sina Jonathan at Casey na maupo na rin sa katapat na sofa. Maya-maya ay dumating na ang matandang lalaki na may dalang tray na naglalaman ng tasang may kape at ilang tinapay. Tumayo si RJ at sinalubong ang matanda para kunin ang dala nito. Pagkatapos ay magkatabi silang naupo sa isa pang bakanting upuang pangdalawahan. Ilang minutong katahimikan ang namagitan sa kanila. Maya-maya ay binasag na ng matandang lalaki ang katahimikang yun. Alam nyo ba, ang ginto ay hindi tumitibay kung hindi dinadarang sa apoy. Pagsisimula ng matanda. Kaya nga po, Lolo. Ewan ko pa dyan sa mga yan at hindi pa magsibili ng ginto. Sabat ni RJ habang abala sa pagkain ng tinapay. Napatingin naman ang lahat sa kanya at napaisip siya. Ay, sorry. Hindi ko pa pala kayo naalok. Kapi kayo. Masarap ang timpla ni Lolo. Saka yung tinapay, masarap din. Pati ang palaman, wala akong masabi. Pero mamaya na kayo magmerienda. Sige, usap lang kayo. Ako na muna ang bahala sa merienda. Nakakaya namang hindi ubusin eh. Nag-abala si Lolo. Sige po, Lolo. Ituloy mo na ang sinasabi mo at ang bibig kong ito eh.
babarahan ko ng tinapay nang hindi na makapag-ingay. Pagkasabi nun ay kaagad ngang isinubo ni RJ ng buo ang isang tinapay. Nagpatuloy naman ang matandang lalaki sa kanyang pagsasalita. Katulad ng ginto, ang relasyon ay nagpapatibay din ng mga pagsubok. Kung talagang para kayo sa isa't isa, handa ninyong harapin ang bawat pagsubok. Hindi ba, Kunching? Humarap din kayo ni Emmanuel sa mga pagsubok ng buhay. Wala na ang asawa ko, Papa. Maaga niya akong iniwan. Kaya ako nagpasa ng lahat ng mga responsibilidad na dapat ay siyang gumawa. Kaya hindi mo ako masisisi kung ayaw kong mawala ng saysayang buhay ng anak ko. Abay, hindi ko yung pinagtapos sa kolehiyo para lang maghirap sa buhay kapag nagkapamilya na, no? Sagot ng ina ni Casey. Masyado mo naman pinangungunahan ang buhay ng dalawa kahit hindi pa nagsisimula. Ang tungkulin ng mga magulang sa anak ay gabayan sila. Ang desisyon ay nasa kanila dahil buhay nila yan. Pero tayong magulang, dapat manatiling nakaagapay lang. Ganyan din ang ginawa namin ng mama mo sa inyong mag-asawa noon hindi ba? Hanggang ngayon, ginagabayan pa rin kita, pati ang mga apo ko. Pero ngayon, ang landas na tinahak mo ay sinisimula namang tahakin ng anak mo. Kailangan niya ng gabay mo at pangunawa. Mahabang paliwanag ng matanda na halata sa mukha ng anak niya na hindi ito nagustuhan. Papa, kaya nga ako nagkakaaganito dahil ginagabayan ko ang anak ko. Tingnan mo nga itong lalaking... Ano nga bang pangalan mo? Baling ng ginang kay Jonathan. Jonathan po. Sagot ni Jonathan. Tignan mo na, kahit pangalan mo ang bilis mong nakalimutan. Ano nga ang trabaho mo? Tanong uli ng ginang. Magalang namang sumagot si Jonathan. Sa hardware po, dyan sa malapit. Hindi pa natatapos ni Jonathan ang sinasabi, ay nagsalita na uli ang ina ng kanyang nobya. Kargador, hindi ba? Kargador lang sa isang hardware. Sabihin mo nga, magkano ang sahod ng trabaho niyan? Ilang kilong bigas ang kaya niyang bilhin? Anong klaseng ulam ang ipapakain mo sa anak ko? Dito sa bahay, hindi ko yan pinapakain ng kung anong ulam lang. Baka ikaw mapurga siya sa puro delata at noodles lang. At ang masakla pa, baka may oras na hindi siya makakain dahil wala namang pagkain. Tapos mababaon kayo sa utang. Ganyan ba ang buhay na ibibigay mo sa anak ko? Hindi ko po hahayaan na mangyari yon, tita. Sagot ni Jonathan. Huwag mo nga akong matawag-tawag na tita. Hindi naman kita kaano-ano. Lalong uminit ang ulo ng ginang kay Jonathan. Okay po, ma. Sagot naman ni Jonathan na palihim na tinawanan ni Casey. Sumabat na rin si Casey sa usapan para ipagtanggol si Jonathan. Ma, tama si Lolo. Masyado kang praning sa pag-iisip ng kung ano-ano. Boyfriend ko pa lang si Jonathan. Wala pa kaming balak na magpakasal. Di sinasabi mo ngayon na mangungulekta ka ng lalaki? Kung kinakalbo kaya kita ngayong bata ka. Tandaan mo, ang tatay mo, siya lang ang una kong naging nobyo at siya rin ang naging asawa ko. Gigil na sabi ni Kunching sa kanyang anak. Tama po kayo, ma. Hindi maganda yon. Handa naman po akong pakasalan si Casey. Kahit na bukas din po. Sabi pa ni Jonathan na ikinabigla naman ni Casey. Huy, tumigil ka nga. Sagot ni Casey. Seryoso ako sa'yo, babe. Kahit kailan at kahit saan pakakasalan kita. Mahal na mahal kita. Totoong nararamdaman ko para sa'yo. Seryosong sagot ni Jonathan. Pero masyado pang maaga, Jonathan. Tumigil ka nga. Pagsaway ni Casey. Siniko siya ni Casey sa tagiliran kaya napatahimik na lang siya. Okay, sabihin mo lang kung kailan mo gusto. Palagi naman akong ready. Kasal? Ang lakas ng loob mo magsabi ng kasal. Ang liit-liit nga ng sahod mo. Inis namang sabi ng ginang. Hindi mo kayang bumuo ng pamilya. Hindi mo kayang buhatin ang anak ko. Buwisit na sabi ni Kunching. Buhatin? Naku, mali po kayo, madam. Sabat naman ni RJ nang marinig ang sinabi ng babae. Batak po sa trabaho ang kaibigan kong yan. Kargador po yan. Mabibigat ang binubuhat niya sa hardware. Tingnan niyo po yung muscles niya, buong buo. Bilog na bilog. Parang babad sa gym. Sus, walang sinabi ang kapayatan ni Casey. Isang kamay lang ang kailangan ng utol kong yan sa pagbubuhat kay Casey. Hinulang ka pa sa kape, ano? Tanong ng matandang lalaki kay RJ dahil masyadong malayo ang sagot nito sa usapan.
Ay, hindi po, Lo. Yung tinapay po ang kulang. Seryoso namang sagot ni RJ sa matanda. Bumili ka na lang sa panaderya. Sagot ni Lolo. Ilang minutong usapan pang naganap at pagkatapos ay pinauwi na ng matandang lalaki sina Jonathan at RJ dahil gabi na. Ramdam naman ni Jonathan na iniiwas lang siya ng matanda sa panenermon pa ng ina ni Casey. Habang naglalakad silang magkaibigan pa uwi ng bahay, napatanong si RJ. Ano sa tingin mo, Tol? Anong kalalabasan ng usapan nyo? Ayos naman. Simpleng tugon ni Jonathan sa kaibigan. Paanong ayos? Tinalakan ka ng tinalakan ng nanay ni Casey. Bang klase ang babaeng yun, no? Kalaay mo yun? Hindi man lang tayo niyaya na doon na maghapunan. Banat pa ni RJ. Pambihira, pagkain pa rin ang iniisip mo. Di ka ba nabusog sa tinapay? Ang dami mong nakain ah. Medyo inis na sabi ni Jonathan. Nabusog din naman. Kaya mo na nga yan sila, Tol. Ganyan talaga sa simula. Pero pasasambat matatanggap ka rin nila. Wala naman silang magagawa eh. Kung talagang nagmamahalan kayo ng totoo ni Casey, hindi nila kayo mapaghihiwalay. Paliwanag ni RJ. Napatingin si Jonathan sa kaibigan dahil may laman din ang sinabi nito. Hindi siya makapaniwalang nakapagsalita ito ng ganon. Mukhang nagasgas mo ang utak mo ah. Nakapag-isip ka na maayos ngayon. Dapat pala sa'yo eh. Nagkakape at nagtitinapay. Tama ka. Kaya dapat madalas tayong pumunta doon sa kanila. Pero, kaya mo pa bang harapin ng ina ng girlfriend mo? Tanong ni RJ. Ang totoo, nagustuhan ko ang pamilyang yon. Prinsipyo ang pinaiiral nila. Naiintindihan ko ang bawat punto nila. Pero dapat ko pa silang kilalanin ng gusto. Kaya tama ka. Dapat ngang bumalik tayo doon. Nakangiting sabi ni Jonathan. Hala, huwag mo na ngayon. Naantok na ako eh. Sa ibang araw na lang. Saka baka ipagtabuyan na tayo ng nanay ni Casey. Kagagaling lang natin dun eh. Saad ni RJ na tinawanan naman ni Jonathan. Nakuloko ka talaga. Di ko naman sinabi ngayon. Sa susunod na araw pa. Paliwanag ni Jonathan. Mainam na yung malinaw. O paano? Maghiwalay na tayo ng daan ha. Doon ang bahay mo, baka mamaya sumama ka pa sa akin sa bahay. Umuwi ka na ha. Maaga pa ang pasok natin bukas. Bahagyang itinulak ni Jonathan ang kaibigan sa direksyong papunta sa bahay nila. Di mo pa nga ako sinasama sa bahay niyo ah. Sagot ni RJ. Sa susunod na lang. Sige na, umuwi ka na. Pagpipilit ni Jonathan. O na, di mo na ako kailangan itulak. Salamat nga pala kanina, Tol ha. Wala yun, para yun lang eh. Dumiretso ka na rin na uwi ah, baka kung saan ka pa duman. Hindi na lumingon si RJ. Diretso na itong naglakad dahil nakaramdam na rin ng pagod at antok. Nang makalayo na ang kaibigan, saka naman nilapitan ni Jonathan ang magarang kotse na nakaparada sa gilid ng kalsada na tila kanina pa siya hinihintay. Pagkalapit ay kaagad niyang binuksan ang pinto ng sasakyan. Sumakay siya at sinipat pa ang driver pagkaupo niya sa backseat. Aba, mukhang nakauwi na si Dad, sabi niya sa babaeng driver. Kaagad namang sumagot ang babae na kanina pa siya hinihintay ng kanyang ama. Sige, diretso mo na sa bahay. Gusto ko rin siya makausap. Utos niya kay Lucille. Pinaandar na ng babae ang sasakyan at binagtas nila ang daan pa uwi sa mansyon. Pagkarating sa mansyon ay dumiretso si Jonathan sa study room kung saan sinabi ni Lucille na naroon ang kanyang ama. Naabutan niya itong nakaupo at nagbabasa ng libro. Hindi siya tinignan ng kanyang ama dahil tutok pa rin ang atensyon nito sa libro. Pero kinausap naman siya ni Mr. Alessandro. Nagtrabaho ka sa hardware bilang kargador? Ang sabi ko sa iyo, pamahalaan mo ang negosyong yun. Ano bang pumasok sa isip mo at nagtrabaho ka nang hindi naman nababagay sa iyo? Galit na sabi sa kanya ng kanyang ama. Dad, may sarili akong dahilan. Saka, pinamamahalaan ko rin naman ng hardware. Hindi ko naman yung pinababayaan eh. Mas nakikita ko nga ang galaw ng mga staff dahil sa pagpapanggap ko bilang kargador. Sagot niya. Talaga ba? O baka ang babae yun ang dahilan kung bakit mo pinapasok ang walang kwentang bagay? Kahit saan na lang kita ilagay, Jonathan, hindi ka pa rin sumusunod sa simpleng bilin. Paano mo pamamahalaan ang lahat ng negosyo natin? Pagiging kargador lang pala ang gusto mo.
Saad pa ni Mr. Alessandro. Dad, hayaan niyo na po muna ako. Alam ko kung anong ginagawa ko, malaki na ako. Kaya ko na magpasya para sa sarili ko. Basta okay ang negosyo kaya wag mo nang alalahanin yun. Saka pwede ba, wag mo na akong pasubaybayan kay Lucille. Hindi na ako bata. Angal niya sa ama. Ipakita mo sa akin na kaya mong ayusin ang buhay mo. Kapag napatunayan mo nagbago ka na nga, ibibigay ko ang gusto mong pabayaan kita. Sa ngayon, si Lucille ang mata ko para malaman kung ano ang mga kalukuhang pinaggagagawa mo. Kapag nagkandaloko-loko na naman ang buhay mo dahil sa babae kagaya ng dati, ipapakasal na talaga kita. Ako ang hahanap ng babaeng mapapangasawa mo. Naiintindihan mo ba? Galit na sabi ni Mr. Alessandro. Dad, seryoso ako kay Casey. Hindi mo siya pwedeng pakialaman. Lalong nagseryoso si Jonathan nang mapasok na sa usapan ang kanyang nobya. Ang tanong, siya ba seryoso sa'yo? Lahat na lang ng naging girlfriend mo, pera lang ang habol sa'yo. Anong pinagkaiba ng babae niya sa mga naging ex mo? Tinigilan na ni Mr. Alessandro ang pagbabasa sa libro at itinuon na ang atensyon kay Jonathan. Basta Dad, huwag ka muna makialam ngayon, please. Ako nang bahala sa lahat. Pagkasabi niya noon ay lumabas na rin siya ng silid. Hindi niya na pinakinggan ang iba pang sinasabi ng kanyang ama. Dumiretso siya sa kanyang silid at isinubsob ang mukha sa unan pagkahiga sa kama. Hanggang ilang sandali ay nakatulog na rin siya. Kinabukasan, umalis na si Jonathan kahit hindi pa nakakapag-almusal. Maaga siyang pumasok sa trabaho. Oras ng break time nang makita niya ang lolo ni Casey na nakapila sa hardware para bumili. Kaagad niya itong nilapitan para tanungin. Lo, ano pong ginagawa niyo dito? Oh, ikaw pala, Jonathan. Bibili lang ako ng gamit para sa aking rocking chair. Bumigay na kasi ito dahil sa katagalan. Bumibigat siguro ang timbang ko kaya nawasak na ang upuan. Sagot ng matandang lalaki. Ganun po ba? Gusto niyo po bang tulungan ko na kayo na gawin ang upuan niyo? Tanong uli ni Jonathan. Di ba may trabaho ka? Saad ng matanda. Opo, pero pwede naman po akong mag-half day ngayon. Kaya tutulungan ko na po kayo, Lo. Di ba wala rin naman po kayo makakatulong sa paggawa nun? Baka po masaktan kayo kapag pinilit niyong kumpunihin. Tinanguhan ng matanda ang sinabi ni Jonathan. Kagaya ng napag-usapan nila, nag-half day si Jonathan at pumunta sa bahay ni Casey para ayusin ang rocking chair ng matanda. Walang kasama sa bahay ang lolo ni Casey dahil nasa trabaho ang mga ito. Malayang nakakilo si Jonathan at nakapagkwentuhan silang dalawa habang inaayos niya ang upuan. Mukha nga pong matagal na ang upuan na ito, Lo. Marami na pong mga paliting parte. Saad niya habang isa-isang binabakla sa mga bahagi ng upuan na kailangan ng alisin. Oo, matagal na nga yan. Marurupok na mga kahoy. Ang upuang yan ang sumasabay din sa aking katandaan. Kagaya ko, marami na rin kwento ang rocking chair. Yan ang piping saksi sa lahat ng mga pinagdaanan ko sa buhay. Tugon ng matandang lalaki. Talaga po? Mukhang marami nga po kayong kwento, Lolo. Pwede ko po bang marinig? Ani Jonathan. Aba, mukhang interesado ka. Sige, hayaan mong ikwento ko sa iyo ang mga karanasan ko. Alam mo bang nakikita ko ang sarili ko sa iyo? Tanong ng matanda na ikinakunot naman ng noo ni Jonathan dahil sa pagtataka. Ha? Bakit po, Lolo? Tanong ni Jonathan. Noong nakilala ko si Amanda, nabighani talaga ako sa ganda niya. Para akong nakakita ng isang diyosa na bumababa sa isang magarang sasakyan. Umibig ako sa kanya sa unang kita ko pa lang. Pero nag-aalala akong lumapit at magpakilala. Mayaman ang pamilya nila at ako isang magsasaka lamang. Dahil sa agwat ng aming pamumuhay, napakahirap gumalaw. Langit siya at lupa ako. Pero dahil sa pag-ibig ko sa kanya, nilakasan ko ang aking loob para makausap siya. Mahabang salaysay ni Lolo. Kinausap ka naman po ba, Lolo? Tanong ni Jonathan. Mabait siya at hindi namimili ng taong kakausapin. Lalo ko siyang minahal kaya masugid ko siyang sinuyo hanggang sa makuha kong loob niya.
Pero nalaman ng kanyang mga magulang, galit na galit sila sa akin. Kahit ipaglaban ko si Amanda, pilit pa rin kaming pinaglayo. Ginawan pa ako ng hindi magagandang kwento para lang mapasama sa babaeng mahal ko. Paliwanag ni Lolo. Talaga po? Grabe naman po yun. Ano pa pong nangyari, Lolo? Pinaniwalaan po ba ni Lola Amanda ang mga kasinungalingan nila? Tanong uli ni Jonathan sa matandang lalaki. Matalino siya, Jonathan. Hindi siya ang tipo ng babae na basta nalang maniniwala sa sabi-sabi ng walang patunay. Gumawa siya ng paraan para magkita kami. Nag-usap kami at doon namin nalinawan ang lahat. Mas tumibay ang aming pagmamahalan. Ipinaglaban namin ang isa't isa kasi alam naming doon kami sasaya at yun ang ikabubuti namin. Totoong bulag ang pag-ibig, Jonathan. Alam mo ba kung bakit bulag? Biglang tanong ni Lolo. Bakit po, Lolo? Napatingin si Jonathan sa matanda para mas maayos niyang marinig ang sasabihin nito. Alam niyang may gusto itong iparating sa kanya, kaya gusto niyang makinig ng mabuti. Bulag ang pag-ibig dahil ang tinitingnan nito ay ang puso ng tao. Kapag mahal mo ang isang tao, hindi mo nakikita ang mga kapintasan niya. Ipaglalaban mo siya kahit sino pa ang humadlang. Kailangan mo lang maging matalino sa pagpapasya. Saad ng matanda. Paano niyo po nakasundo ang mga magulang ni Lola Amanda? Paano po niya kayo natanggap, Lolo? Muling tanong ni Jonathan sa matanda. Alamin mo kung saan lang gagaling ang galit nila sa'yo. Kung bakit nila yung nagagawa. Unawain mo sila. At kung ano ang gusto nila para sa kanilang anak, sikapin mong ibigay yon. Walang magulang na naghangad na masama sa kanilang anak. Ang tanging gusto lang nila ay magkaroon ng magandang buhay ang anak nila. Maiksi lang ang buhay ng tao, Jonathan. Alam ng mga magulang na hindi habang buhay nilang magagabayan ang kanilang mga anak. Kaya ang gusto nilang makita ay maging maayos sila kahit sa panahong wala na sila sa mundo para gumabay. Gusto nilang mapunta ang anak nila sa taong hindi pababayaan ng kanilang anak. Ang pinakamasakit sa magulang ay ang makitang umiiyak ang anak nila. Mahaba ang naging sagot ng matanda kay Jonathan, pero inunawa niya yon dahil alam niyang ito ang kailangan niya para makuha ang loob ng ina ni Casey. Nagkaroon siya ng pag-asa at lakas ng loob na harapin pa ang ina ng kanyang nobya sa kabila ng kasungitan nito. Mahaba pang naging kwentuhan nila at lalo silang nagkapalagayan ng loob. Nang matapos na ang inaayos niyang upuan, ay sakto namang umuwi na ng bahay ang ina ni Casey. Naabutan siya nitong naggagayak ng paalis. Nanlilisik sa galit ang mata ng ginang nang makita siya sa loob ng kanyang pamamahay. Aba talaga namang may kapal ka pa rin ang mukha na bumalik dito, no? Para ka magnanakaw, ah. Kapag wala ang may-ari ng bahay, sumasalakay ka! Galit na sabi ni Conching. Ma? Kabadong sabi ni Jonathan. Huwag mo akong matawag-tawag ng ganyan dahil hindi naman kita anak! Anong ginawa mo dito sa bahay ko? Sumabat na ang matandang lalaki sa usapan ng dalawa, kaya nabaling sa kanya ang matalim na tingin ng babae. Inayos niya ang rocking chair ko. Napakahusay niyang magkumpuni. Tingnan mo at umuugoy na uli ang aking upuan, no? Makakapag-relax na uli ako habang nagkakape. Nagpauto ka naman sa kanya, Papa. Wala siyang ipinagkaiba sa mga naging kasintahan ng apo mo. Papapaniwalain sa matatamis na salita, paaasahin, tapos sa huli lolokohin. Kinukuha lang niya ang loob mo tapos sa huli ang apo mo ang masasaktan. Nakita mo na kung paanong umiyak ang batang yon? Ilang iyak pa ba ang gagawin niya para matuto siya? Inis na sabi ni Conching. Hindi ko po sasaktan ng anak niyo. Pangako po yan, sabi naman ni Jonathan. Lalong tumaas ang kilay ng ginang nang tumingin sa kanya. O sige, sabihin na nga nating may mabuti kang puso. Yan bang pagmamahal mo ay sapat na para mabigyan ng magandang buhay ang anak ko? Abay ni 5 duling yata ay hindi mo kayang mag-ipon sa bangko.
Sa tingin mo, ipapayag akong magdildil ng asin ng anak ko sa piling mo? Ang kapal na mukha mong pumasok sa isang relasyon na wala namang plano sa kinabukasan. Ako ang ina ni Casey. Ako ang magpapasya kung sino ang makakasama niya sa buhay. Kaya ikaw, lalaki, wala ka nang aasahan pa. Umalis ka na dito! Ipinagtulakan ng ginang si Jonathan papunta sa pintuan. Panay ang sigaw nito habang pilit na pinalalabas ang binata. Sa ayaw at sa gusto mo, tapos na kayo ng anak ko! Ipapadala ko siya sa probinsya o kahit sa ibang bansa para lang mailayo sa hampas lupang kagaya mo! Lumayas ka sa pamamahay ko! Layas! Ang kapal na mukha mong tumuntong dito! Alis! Wala nang nagawa si Jonathan nang ipagtulakan siya ng ginang palabas ng bahay. Nang makalabas na siya ay agad nitong isinara ang gate at pinakawalan pa ang mga aso. Pinagkakahulan siya ng mga ito kaya nakahatak ng atensyon sa mga kapitbahay. Nakayuko na lang niyang iniwan ang lugar. Habang naglalakad, nasalubong niya ang kasintahang si Casey na pauwi na galing sa trabaho. Jonathan, galing ka sa bahay? Bungad nitong tanong sa kanya. Oo. Tipid namang sagot ng binata. Kumunot agad ang noo ng dalaga na nagpapakitang nainis ito sa ginawa ng binata. Sabi ko naman sa'yo, di ba, huwag ka munang pupunta sa bahay. Sa itsura mong yan, nakatikim ka na naman kay mama. Ang kulit mo rin kasi eh. Dapat sinasabi mo sa akin kung pupunta ka at dapat nandun din ako sa bahay. Para naman na ipagtatanggol kita kahit paano. Anong ginawa sa'yo ni mama? Wala, ayos lang ako. Pumunta lang ako kasi tinulungan ko si Lolo na gawin ang rocking chair niya. Sagot ni Jonathan. Hinawakan niya ang braso ng nobya sa kamarahang hinila. Magkape muna tayo. Mamaya ka na umuwi, pwede ba? Sige. Mukhang mahaba-habang usapan yan ah. Sagot naman ni Casey pagkatapos ay sumama na sa nobyo. Pumunta sila sa malapit na cafe at doon nag-usap. Seryoso ang mukha ni Jonathan na napansin naman agad ng kanyang nobya. Ilang malalim na buntong hininga ang ginawa ng binata at pagkatapos nun ay nagtanong na si Casey sa kanya. Ano ngang ginawa sa'yo ni mama? Panimula ni Casey. Alam ko naman na may pinanggagalingan ng galit niya. Ang sabi niya, ipapadala ka niya sa probinsya o kaya sa abroad. Balak niya tayong paghiwalayin. Seryosong sagot ni Jonathan. Tinawanan agad ni Casey ang sinabi niyang yon bago nagsalita. Natakot ka naman. Ano ka ba? Galit lang yun si mama kaya niya nasasabi yun. Pero sa tingin mo papayag ako sa gusto niya? Matanda na ako, Jonathan. Kaya ko nang ipaglaban kung anong gusto ko. Huwag mo na yung intindihin. Ganun ba talaga siya ka-materialistic? Tanong ni Jonathan. Oo, kasi mula nang mamatay si Papa dahil sa aksidente, wala nang kinapitan si Mama kundi ang sarili niya. Kaya ayaw niyang maranasan namin ang hirap sa buhay na kagaya ng naranasan niya. Actually, sa akin lang siya ganyan kasi nag-iisa akong babae. Yung mga kapatid ko, palibasa mga lalaki, ayaw naman niyang mag-girlfriend sila ng mas mapera para sa amin. Di mo nga maintindihan utak ni Mama eh. Mahabang litanya ni Casey. Bakit daw ganun? Muling tanong ni Jonathan sa kasintahan. Kasi daw kapag ang babae ang mas may pera, magiging under daw ang asawa. Ayaw ni Mama na maging under ng asawa ang mga kapatid kong lalaki. Kaya ganun. Pero hayaan mo na si Mama. Darating ang araw matatanggap ka rin niya. Basta wag mo lang siyang sukuan, okay? Sabi ni Casey habang sinisipat pa ang mukha ni Jonathan kung naging maayos na ang pakiramdam nito. Siyempre, di naman talaga ako pwedeng sumuko. Ang mahalaga sa akin, ikaw. Nakita ko naman na hindi ka kagaya ng mama mo. Hindi kayo magkaugali. At masaya na ako dun. Nakangiting sagot ni Jonathan. Hindi talaga. Ayoko nang mag-boyfriend ng mayaman. Yung mga ex ko may pera ang mga yun. Madali nilang napapayag si Mama kasi mayaman sila. Kaso mga manloloko. Kapag may pera, madaling makabingwit ng babae at kayang paikutin ng tao. Ekis na sa akin ng mga ganong tao. Kaya mabuti na lang talaga. Kargador ka lang. Alam ko namang masikap ka at masipag. Sapat na yun. Nasamid si Jonathan sa sinabi ng nobya kaya nag-alala ito. Oh,
Ayos ka lang? Oo. Matanong ko lang. Paano kung mayaman pala ako? E di makikipaghiwalay ka na sa akin? Seryosong tanong ni Jonathan. Baka, kaya mabuti na lang at hindi ka mayaman. Sagot ni Casey. Napayuko na si Jonathan at nagsimula ng pawisan ng butil-butil matapos yung marinig sa kasintahan. Lalong gumulo ang isip niya. Nag-alala rin siya na kapag nalaman na ng kanyang nobya ang katotohanang hindi talaga siya kargador sa hardware kagaya ng inaakala nito, ay baka nga tuluyan siyang hiwalayan. Pagkatapos nilang magkape ay inihatid na niya ang nobya sa bahay nito. Pagkatapos ay umuwi na rin siya. Nakahiga siya sa malambot na kama at nag-iisip ng malalim. Napahilamo siya ng mukha gamit ang palad sa pag-iisip dahil sa kakasubok niya sa nobya at sa pamilya nito ay lalong gumugulo ang sitwasyon. Ilang linggo ang lumipas at tinawagan siya ng nobya para sabihing na ospital ang lolo nito. Dali-dali siyang pumunta sa ospital para kumustahin ang lagay ng matanda. Oh, ano nangyari kay lolo? Nag-aalala niyang tanong. Nadulas sa banyo. Napilay daw ang kaliwang binti tapos nagkaroon ng dugo sa utak dahil sa pagkakabagok ng ulo. Kailangan daw niyang maoperahan agad, sabi ng doktor. Kaso, wala kaming ipon. Ang pera kasi namin ay sapat lang. Nag-aaral pa rin kasi si Bunso sa kolehiyo. Mainit na naman ang ulo ni Mama. Naiiyak na saad ni Casey. Niyakap niya ang nobya at pinagaan ang loob nito. Huwag ka mag-alala. Gagawa natin ang paraan yan. Madali lang naman maghanap ng pera eh. Ang mahalaga, maoperahan agad si Lolo. Sabihin mo sa doktor, gawin na ang lahat ng paraan para mailigtas si Lolo. Sabi ni Jonathan na ipinagtaka naman ang nobya. Wala kaming pera, Jonathan. Giit pa ng dalaga. Alam ko. Ako nang bahala dun. Huwag mo nang alalahanin. Tugon naman niya. Saan ka kukuha ng pera? Ang liit lang ng sinasahod mo sa hardware, di ba? May sarili ka ring gastusin. Sabi ni Casey. Pwedeng bumali sa boss ko, tapos salary deduction. Pagpapalusot na lang ni Jonathan sa nobya para maniwala ito sa kanya. Nakakahiya naman sa'yo. Sige, ganito na lang. Tutulungan na lang kitang magbayad. Sa trabaho ko kasi hindi pwedeng mag-advance. Hindi mo pwedeng pasanin ang problema ng pamilya namin, Jonathan. Nahihiyang sabi ni Casey pero dahil wala naman siyang pagpipilian, kinapalan niya na ang kanyang mukha na tanggapin ang tulong ni Jonathan. Habang nag-uusap sila, lumabas naman sa silid ang ina ni Casey. Pagkakita pa lang nito kay Jonathan, ay nanlisik na agad ang mata nito sa binata. Anong ginagawa niyan dito? Bakit mo siya pinapunta dito? Galit na sabi nito kay Casey. Ma, pwede ba? Malapit siya kay Lolo kaya natural lang na nandito siya. Saka huwag kang sumigaw dito, please. Bakit? Ano bang may tutulong ng isang yan sa problema natin, ha? Pera ang kailangan natin para madugtungan ang buhay ng lolo mo. Eh wala naman niyang maibibigay. Kakarampot lang ang kinikita niya sa pagiging kargador. Kahit makuba siya sa kakatrabaho sa hardware, hindi niya kikitain ang perang kailangan natin para sa operasyon ng lolo mo. Paalisin mo na siya. Nakakadagdag lang siya sa problema. Dahil sa galit ng ginang ay halos ipagtulakan niyang paalis ang binata. Kaagad namang umawat si Casey at galit na sinagot ang ina. Ma, wala ka ng ibang bukang bibig kundi ang pera, 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 pera. Oo, kailangan natin ng pera ngayon. Pero wag mo namang alisin ang respeto sa iba. Sigaw ni Casey. Tutulong po ako sa gastusin. Gagawa po ako ng paraan. Saad naman ni Jonathan pero lalo siyang pinanlisikan ng tingin ng ginang. Talaga? At saan ka naman kukuha ng pera, Aber? Baka mamaya magnakaw ka lang. Wag na wag ka magdadala ng pera sa amin kung galing lang din sa masama. Pagkasabi nun ay binalingan naman niya ang anak. Ito na ang sinasabi ko sa iyo, Casey. Sabi ko sa iyong huwag kang kukuha ng taong isang kahig, isang tuka. O ngayon, nakakatulong ba? Baka madawit pa tayo sa mga plano niyan. Ma, pwede ba? Hindi masamang tao si Jonathan. Oo, mahirap lang siya. Pero hindi halang ang bituka niya. At hindi rin niya responsibilidad ng pamilya natin kaya huwag mong ipasa sa kanyang problema natin sa pera. Dahil sa pagsagot niya sa kanyang ina,
Isang malakas na sampal ang tinanggap ni Casey. Tita, huwag niyo po saktan si Casey. Pasensya na po sa pagsagot niya sa inyo. Pero pangako, gagawa po ako ng paraan para makahanap ng pera. Hindi po ito ang oras para mag-away-away. Kailangan po natin magkaisa para kay Lolo. Mahinahong sabi ni Jonathan. Tumingin lang ng matalim si Conching kay Jonathan at pagkaraan ng ilang sandali ay nagsalita ito ng mahina at mahinahon pero madiin ang pagkakabigkas. Tama si Casey. Hindi ka parte ng pamilyang ito. Kaya umalis ka na. Kahit kailan, hindi kita matatanggap. Pagkasabi nun ay umalis na ang ginang at iniwan sila. Niyakap na lang ni Jonathan si Casey para pakalmahin ito. Ramdam niya ang matinding galit nito sa ina. Hapon na nang umuwi si Jonathan sa kanila. Ilang minuto siyang nag-isip hanggang sa magpasya siyang mag-withdraw ng malaking halaga para ibigay sa pamilya ni Casey. Kinabukasan ay bumalik siya sa ospital dala ang pera. Naabutan niyang nagdidiskusyon ng mag-iina dahil hindi pa rin sila makapagpasya kung ano ang gagawin sa matanda. Pagkalapit niya ay inilagay niya ang mga nakataling perang papel sa ibabaw ng kamang hinihigaan ng matanda. Natahimik ang pamilya ni Casey at lahat ay nakatuon sa perang yon. Saan galing yan, Jonathan? Nagtatakang tanong ni Casey. Sabi ko naman, di ba? Gagawa ako ng paraan. Kailangan maoperahan ni Lolo. Huwag niyo nang patagalin pa. Kailangan maisalba ang buhay niya. Sagot niya sa nobya. Sumabat naman si Conching sa pag-uusap ng dalawa. Mataas ang tono ng boses nitong nagsalita. Nagnakaw ka talaga? Saan? Sa pawn shop? Sa grocery? Sa bangko? Ang kapal na mukha mong idawit kami sa problema? Wala ka talagang tinu sa katawan! Ma, wag mo siyang akusahan! Tumutulong na nga yung tao tapos ganyan ka pa! Sigaw ni Casey. Dahil nagsasagutan na naman ang mag-ina, hindi na napigilan ni Jonathan na sagutin ang tanong ng mga ito. Malakas ang boses niya kaya natigilan sila at napatingin sa kanya. Pera ko po yan. Barya lang yan sa akin kung tutusin. Hindi talaga ako isang kargador sa hardware. Ang hardware na yon ay isa lang sa mga negosyo ng pamilya namin. Huwag na kayong mag-away-away. Mahalaga sa akin si Lolo, kaya ipa-opera niyo na po siya kaagad. Halos manlambot ang mag-ina sa kanilang narinig mula kay Jonathan. Magkaiba ang rason ng kanilang panghihina. Totoo ba ang sinasabi mo? Mayaman ka? Utal-utal at nanginginig ang boses ni Conching nang magsalita. Habang si Casey naman ay galit ang matang nakatingin kay Jonathan. Sabihin mong hindi yun totoo. I'm sorry babe pero yun talaga ang totoo. Isang malakas na sampal ang lumapat sa kanyang pisngi. Nakita niya ang pagtulo ng luha ni Casey dahil sa galit. Hindi na nagsalita ang dalaga at tuloy-tuloy na lumabas ng silid. Mabilis niya itong hinabol para kausapin. Hinawakan niya ito sa braso para pigilan sa paglalakad. Pero nang harapin siya nito, muli siyang nakatanggap ng malakas na sampal. Ang pinakaayoko sa lahat ay magkaroon ng boyfriend na sinungaling. Mas masahol pa ang ugali mo kay mama. Alam mo bang ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw? Ninakaw mo ba ang perang yon? Galit na tanong ng kanyang nobya. Totoo mga sinabi ko. I'm sorry. Oo, nagsinungaling ako. Dahil kagaya mo, ayoko na rin makaranas ng panloloko. Ilang babae na rin ang naging girlfriend ko. Mayaman, may kaya, mahirap. Lahat sila puro pera ang gusto dahil alam nila na mayaman ako. Kaya nagpanggap akong mahirap para makahanap ng totoong magmamahal sa akin. Na hindi ang pera ko ang mamahalin. Sana maintindihan mo ko, babe. Kagaya ng pag-uunawa ko sa'yo. Saad niya habang namumuo na rin ang mga luha sa kanyang mata habang nagpapaliwanag. Bakit hindi mo muna ako kinilala? Mas ginusto mo pa magsinungaling kaysa magpakatotoo? Hindi naman lahat ng tao ay pare-pareho. Hindi ako kagaya ng mga naging ex mo, sabi ni Casey. Tama ka, ako rin naman. Hindi rin ako kagaya ng mga naging ex mo. Siguro ay nadala lang tayo sa mga hindi magandang karanasan kaya tayo nagkakaganito. Pero di ba, pwede pa tayo magsimula ulit?
Magsimula tayo nang wala nang tinatago, babe. Pagsusumamo niya sa nobya. Paano ko gagawin yun? Hindi mo na maalis sa akin ang isipin na magsisinungaling ka lang ulit. Kasi sinimulan mo na sa ganito. I hate you! Sabi ni Casey. Itinulak pa siya ni Casey pagkatapos iniwan na siya nito. Hindi na muna niya sinundan ng dalaga dahil alam niyang kailangan nitong mag-isip. Kagaya niya, kailangan din niyang mapag-isa. Naging matagumpay ang operasyon ng lolo ni Casey at nang makauwi na ito sa kanilang bahay ay doon na dumalaw si Jonathan para kumustahin ang matanda. Madalas siyang nagpupunta roon at aliw na aliw ang matandang lalaki sa kanya. Nagbago na rin bigla ang pakikitungo ng ina ni Casey sa kanya. Hindi na siya nito pinagagalitan pero hindi rin naman kinakausap. Hinahayaan na lang siyang pumunta para dalawin ng matanda. Habang nahihirapan naman siyang suyuin si Casey. Naging malamig ito sa kanya at kahit anong paghingi niya ng tawad sa dalaga ay hindi pa rin siya nito mapatawad. Wala siyang ibang naging takbuhan kundi ang lolo ng kanyang kasintahan. Jonathan, apo, halika dito. Utos sa kanya ng matanda. Tinapik-tapik pa nito ang hawakan ng kanyang upuang tumba-tumba para palapitin ang binata. Bakit po, lolo? May kailangan po ba kayo? Tanong niya. Maupo ka rito sa aking tabi. Meron akong sasabihin sa'yo. Saad nito. Kinuha niya ang upuan sa gilid at inilapit sa matanda. Pagkatapos ay naupo siya roon at nakinig sa sasabihin nito. Ano po yun, lolo? Tanong ni Jonathan. Alam mo ba mga babae, napakahirap talagang suyuin yan. Pero natural lang yun. Kasi kung madali lang silang paamuin, palagi silang maluloko. Kailangan nila yun para protektahan ang kanilang sarili. Kasi ang mga babae, palaging puso ang ginagamit. Lamang na lamang ang emosyon sa kanila. Pero alam mo, kahit ganyan sila, hindi talaga yan manhid. Hindi sila mahirap kausapin. Palagi nilang itinatanggi ang sarili para sa kapakanan ng iba. Kaya tayong mga lalaki, kailangan natin protektahan ang kanilang puso. Kasi yun ang kalakasan nila. Pero yun din ang kanilang kahinaan. Paliwanag ni lolo. Ano pong ibig niyo sabihin, lolo? Nagugulo ang tanong ni Jonathan. Kapag ipinakita mong nagtsatsaga ka at hindi mo siya sinusukuan, lalambot din ang puso niya. Alam kong mahal na mahal ka ng apo ko. Hindi ka nun matitiis. Pero siyempre, kagaya nating mga lalaki, meron din silang pride. May ego rin sila. Hindi yan sila magpapakumbaba kasi sanay silang sinusuyo. Kapag sumuko ka, ikaw ang talo dyan. Paliwanag pa ni lolo. Pero lolo, ilang beses ko na nga pong kinakausap si Casey pero parang hangin lang ako sa kanya eh. Baka po talagang ayaw na niya. Ayoko naman pong ipilit ang sarili ko sa kanya. Alam kong nagkamali po ako. Pero sana bigyan niya ako ng isa pang pagkakataon. Sa tingin niyo po ba, mahal pa rin niya ako? Madamdaming sabi ni Jonathan sa matanda na tinanguan naman ito. Ang mga babae, ang ugali niyan, tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Alam mo yon, kung talagang ayaw niya na sa'yo, bakit hindi kanya pinagtatabuyan? Hinahayaan kanyang pumunta dito sa bahay. Kailangan mo lang siyang suyuin. Huwag mong sukuan. Ang totoo niyan, alam mo ba, kapag umuuwi ka na, kung kailan wala ka, saka ka hinahanap niyan. Kaya imposibleng hindi ka niyan mahal. Naalala ko tuloy si Amanda noon. Ganyan-ganyan din siya. Nung nag-away kami, panay ang taboy sa akin. Kapag umaalis naman ako, galit na galit kasi panay daw ang alis ko. Nako, mahirap talagang unawain sila. Pero isa lang ang alam ko. Ang mga babae, wala silang kapantay kung magmahal. Mahabang salaysay ni lolo. Kung ganun po, lo,
Malamang nga, hindi nagalit si Casey sa akin. Baka lang, nahihiya lang siyang sabihin na hindi na siya galit. Nakangiting sabi ni Jonathan. Nagtawa na ng dalawa matapos nilang mapag-usapan ang ugali ng mga babae. Gabi na nang umuwi si Jonathan. Kagaya ng dati, nagpaalam siya kay Casey at tangulang ang isinagot nito. Hindi na masama ang loob niya kapag ginagawa yun ng dalaga. Nabawasan na ang pangamba niya dahil sa naging usapan nila ng lolo ni Casey. Ilang araw ang lumipas at naging abala siya sa kanilang negosyo. Nagkaroon ng problema sa isang branch ng kanilang hardware na nasa ibang panig ng bansa. Pinapunta siya doon ng kanyang ama para asikasuhin ito. Dahil sa problema, hindi niya na nagawang magpaalam sa kanyang nobya. May katagalan din bago siya nakabalik sa kanila. Laking gulat pa niya nang umuwi. Minamaneho niya ang magarang kotse at bago pa makalapit sa malaking gate ng kanilang bahay, nakita niyang nakatayo sa gilid si Casey kasama ang kaibigan niyang si RJ. Dali-dali siyang bumaba sa sasakyan pagkahinto niya at nilapitan ang dalawa. Tol, pasensya na ha. Wala na akong nagawa eh. Ilang araw nang nangungulit sa akin ng jowa mo. Inaalam niya kung saan ka nakatira talaga. Kasi nakailang balik na rin siya sa apartment mo kaso wala ka dun, ilang araw na. Ako ang kinukulit kaya sinamahan ko na dito. Pasensya na ha, hindi rin kita makontak eh. Mahabang paliwanag ni RJ kahit hindi pa nagtatanong si Jonathan. Ayos lang, salamat. Nakangiting sabi ni Jonathan. Saan ka ba nagpunta? Ayaw maniwala ni Casey na wala akong alam kung nasan ka eh. Ikaw na nga magsabi sa kanya, tol. Dugtong pa ni RJ. Sige, ako nang bahala. Salamat uli. Sige na, iwanan mo na kami. Ako nang kakausap sa kanya. Utos niya sa kaibigan. Tumango naman si RJ at iniwan na sila para makapag-usap. Hindi pa naibubuka ni Jonathan ang kanyang bibig, ay sinampal na agad siya ni Casey. Ganun lang yun? Gigil na sabi ni Casey. Anong ganun lang yun? Babe, wala pa akong sinasabi pero nananampal ka na. Mukhang na-exercise mo mabuti ang kamay mo habang wala ako . Pagbibiro niya. Bigla kang darating sa buhay ko tapos bigla ka ring aalis? Ni wala kang paalam? Hindi kita makontak? Sana sinabi mong tapos na tayo talaga para hindi ako nagmukhang tanga na nag-aalala sa'yo. Nagsimula ng mangilid ang mga luha ni Casey habang kinakausap siya. Nag-alala ka? Totoo? Tanong pa ni Jonathan at hindi niya mapigilang mapangiti. Natatawa ka pa? Nananadya ka ba? Ngayon mo sabihin sa akin na ayaw mo na. Dapat bago ka umalis ng walang paalam, sinabi mo muna na tapos na ang lahat sa atin. Kung saan-saan kita hinanap, tapos parang wala kang pakialam. Anong akala mo sa akin? Wala ka talagang pakialam sa nararamdaman ko . Galit na sabi ni Casey. Sorry babe, biglaan kasi. Nagkaroon ng problema ang business namin sa province kaya kailangan kong ayusin. Sa dami ng iniisip ko, hindi ko na nagawang tumawag. Pinilit ko kasing matapos agad para makabalik ako sa'yo. Paliwanag niya. Sinong niloloko mo? Hindi ako kagaya ng dati, Jonathan. Pare-pareho lang kayo. Mga manggagamit, mga mapanakit. Naiiyak na sabi ni Casey. No, you're wrong. Makinig ka sa akin. Di ba nga sabi mo, iba ka sa mga nakilala ko dati? Kaya naniwala ako sa'yo. Ako ganun din naman. Iba rin ako sa mga nakilala mo noon. Huwag nating itulad ang sarili natin sa mga taong niloko lang tayo. Bigyan natin ang sarili natin ng chance na makilala ang isa't isa at maging masaya. Yun lang naman ang gusto natin, di ba? Ang maging masaya. Ayaw mo na ba? Ha? Sa tanong niyang yon, hindi na sumagot si Casey. Tuluyan ang tumulo ang kanyang mga luha. Pinahid naman yun ni Jonathan sa kaniyakap ang nobya. Hindi na tumanggi si Casey at niyakap ding pabalik ang binata at sa kanya inilapat ang muka sa matipunong dibdib ni Jonathan. Sa ganong sitwasyon, nagkaayos sila. Sinamantala na rin ni Jonathan ang pagkakataong yun para ipakilala ang nobya sa kanyang ama. Bakit ba ngayon pa? Pwede namang sa ibang araw na lang. Nakakayang itsura ko, ni hindi man lang ako nakapag-ayos. Kasalanan mo talaga to. Angal ni Casey sa kanya.
Kahit ano pang itsura mo, maganda ka pa rin. Kaya wag mo nang alalahanin yan. Excited din si Dad na makilala ka, sabi ni Jonathan. Dinala niya si Casey sa loob ng mansyon. Pagkapasok ay nakita nila si Mr. Alessandrong nakaupo sa mahabang sofa sa sala habang nanonood ng palabas sa TV. Pagkatawag ni Jonathan sa ama ay kaagad itong napalingon. Dad, nakabalik na po ako. Naayos ko na ang gulo sa branch natin sa province. Bungad ni Jonathan. Mabuti naman. Simpleng tugon ni Mr. Alessandro. Dad, si Casey nga po pala. Casey, siya ang dad ko. Mahinang sabi ni Jonathan. Hello po. Nahihiyang bati ni Casey sa ama ni Jonathan. Mabuti naman at dinala mo na siya dito. Akala ko itatago mo na lang siya. Hindi dapat itinatago ang ganyang kagandang babae. Nandito na rin lang kayong dalawa. Dito na kayo maghapunan ng may kasabay naman ako. Mahirap kumain na nag-iisa, ha? Halika kayo sa kusina. Sakto at nagpaluto ako ng standing rib roast na paborito mo. Doon tayo magkwentuhan sa kusina, ha? Saad ng lalaki at nauna nang lumakad papunta sa kusina. Mahaba ang naging kwentuhan nila habang kumakain. Nawala ang pagkailang ni Casey sa ama ni Jonathan dahil hindi ito mahirap pakisamahan. Halos maikwento na rin ito ang mga kapilyuhan ni Jonathan kaya napuno ng tawanan ng kusina habang sila ay kumakain. Pagkatapos nilang maghapunan, inihatid na ni Jonathan si Casey sa kanila. Nasa tapat na sila ng gate at halos hindi may angat ni Jonathan ang kanyang paa papasok sa loob ng bahay. Nag-aalangan pa rin siya sa ina ng kasintahan. Oh, bakit natigilan ka? Tanong ni Casey. Sa tingin mo ba, kulang pa tong mga pinamili kong pasalubong? Bumili pa kaya tayo? Matutuwa kaya ang mama mo? Nag-aalangang tanong ni Jonathan. Ano ka ba? Mula nung mangyari ang operasyon ni Lolo, nagbago na si Mama. Ano pa bang masasabi niya ngayon? Nakuha na niya ang gusto niya, di ba? Sabi naman ni Casey. Mas ipinagtaka yun ni Jonathan kaya napatanong siya uli. Bakit? Ano ba yun? Baka mamaya hindi na niya magustuhan ng mga pasalubong ko kasi nakuha na pala niya ang gusto niya. Baka lalong magalit siya sa akin. Tangi, ikaw talaga ang gusto nun. Ang gusto niya, makapag-asawa ako ng mayaman, di ba? O ngayon na nalaman niyang mayaman ka pala, ano aarte pa ba siya? Sabi uli ni Casey. Tiningnan pa nito ang suot ni Jonathan at inayos ang kwelyo ng polo. Tingnan mo nga, ibang-iba na ang suot mo ngayon kaysa dati. Pangmayaman na talaga ang suot mo at plantsadong plantsado. Napakagwapo mo sa itsura mo ngayon. Ako nga itong nag-aalangan, baka hindi ko matapatan ang kagwapuhan mong yan. Ano ka ba? Kaya nga ako nagsuot ng ganito kasi para pantayan ang ganda mo eh. Ang ganda mo kaya? Balik namang papuri ni Jonathan sa nobya. Inismira naman siya ni Casey sa kainaya ng pumasok sa kanilang bahay. Hinila pa nito ang kanyang braso hanggang sa makapasok sila sa loob. Unang bumati sa kanila ang matandang lalaki. Oh, nandyan na pala sila. Saan mo nakita si Jonathan na po? Mukhang natagalan ka sa paghahanap pa. Sabi ng lolo. Opo, Lo. Natagalan nga po ako. Kaya nga po, tatalian ko na para hindi na po makalayo pa. Pagbibiro ni Casey. Oh, halika. Pumasok kayo at maupo dito sa sofa. Ano ba yung mga bit-bit nyo? Napakarami naman yata. Tanong pa ng matanda matapos makita ang mga bit-bit ni Jonathan. Lolo, mga pasalubong ko po ito sa inyo. Galing po kasi ako sa Cebu, kaya namili ako ng mga pasalubong po. Tignan nyo. Ibinida ni Jonathan ang mga dala niya. Isa-isa niyang iniabot sa lolo ni Casey at pati na sa mga kapatid. Tuwang-tuwa ang mga ito sa pasalubong. Ang huling paper bag na natira ay para sa ina ni Casey. Nag-aalangan siyang iabot ito, pero dahil sa senyas ni Casey at ng kanyang lolo, nagkaroon siya ng lakas ng loob na kausapin na ang ginang. May pasalubong din po ako sa inyo. Sana po magustuhan niyo ito. Sabi niya habang iniaabot ang paper bag na naglalaman ng damit. Sa tingin ko po ay bagay na bagay ito sa inyo. May katagalan bago kinuha ng ginang ang paper bag. Tinignan niya muna ang laman nito bago nagsalita.
Jonathan, lilinawin ko lang ha. Opo. Ang mga nasabi ko dati ay hindi mo naman dapat seryosohin. Dapat maintindihan mong ginawa ko lang yun para sa kapakanan ng anak ko. Pero hindi ibig sabihin nun na minamaliit kita. Gusto ko lang makita ang pagsusumikap mo sa buhay. Pero ngayong nalaman ko na mayaman ka naman pala, hindi rin ako natuwa. Po? Baka isipin mo na dahil sa kayamanan mo kaya kita tatanggapin sa pamilyang to ha. Pinapayagan na kitang maging boyfriend ng anak ko kasi nung nawala ka, naglulupasayan. Mugtong-mugto ang mata dahil sa kakaiyak. Mas mahalaga sa akin ang aking anak. Kaya papayag na ako sa relasyon yung dalawa. Naiintindihan mo ba? Dahil sa sinabi ng ginang, biglang umangal si Casey. Ma, ano ba naman yan? Sinabi mo pa yun talaga? Pwede namang mag-explain lang eh. Bakit? Totoo naman Mali ba ako? Tanungin mo nga ang lolo mo at mga kapatid mo kung hindi mo ginawa yon. Dagdag pa ng ina. Bakit kasi kailangan pang sabihin? Pwede ka naman mag-sorry na lang sa kaartihan mo eh. Gigil na sabi ni Casey. Nagtawanan na lang ang mga kapatid ni Casey at pati na rin ang lolo niya dahil sa asara ng mag-ina. Napayuko na lang si Jonathan para itago ang hindi niya mapigilang pagtawa nang malaman ang naging reaksyon ni Casey sa mga sandaling nawala siya. Doon niya napatunayang mahal nga siya talaga nito, kagaya ng sinabi ng kanyang lolo. Bago umuwi si Jonathan ay kinausap pa siya uli ng matandang lalaki. Isang seryosong usapan na naman ang kanilang ginawa. Isa naman yun sa mga gusto ni Jonathan sa matanda. Gustong-gusto talaga niya ang makipag-usap sa mga kagaya ni Lolo dahil marami siyang natututunan. Oh, diba? Sabi ko na sa'yo eh. Ang mga babae ay sala sa lamig, sala sa init. Para silang babasaging baso. Hindi mo pwedeng lagyan ng malamig na tubig kapag nabilad sa init ng araw. Tiyak na mababasag. Kaya dapat silang ingatan at pahalagahan. Sila talagang tunay na kayamanan. Pagbibida ni Lolo. Tama po kayo, Lolo. Ang mali ko lang talaga dati, isang side lang ang tinitingnan ko. Kung ano lang ang gusto ko makita. Puro laging pagkakamali ng iba. Hindi ko nakikita ang kabutihan nilang taglay. Namulat po ako dahil sa mga payo niyo sa akin. Marami po akong natutunan sa inyo, Lolo. Saad niya sa matanda nang initian naman ito. Ako rin naman. Marami din akong natutunan. Ang pamilya ko marami din ang natutunan sa'yo. Nagbago sila dahil ipinamulat mo sa kanila na hindi pera ang mahalaga dito sa mundo. Mas makapangyarihan pa rin ang pagmamahal at pagpapatawad. Salaysay ni Lolo. Opo, Lolo, tama po kayo. Kahit po marami kaming pera, hindi pa rin kumpleto ang buhay ko. Kasi wala naman akong minamahal. Ngayon po, kumpleto na. Kaya sobrang saya ko talaga. Nakangiting sabi ni Jonathan. Yan naman talaga dapat ang tinitingnan ng tao. Ang mamuhay lang ng simple at masaya. Alam mo, ang buhay ay napakaganda eh. Pero ang tao, tayo talaga nagpapahirap sa ating sarili kung minsan. Sa huli lang natin mauunawaan na ang simpleng buhay pala talaga ang tunay nating kailangan. Masaya ako, sobra, kasi ang pamilya ko ay masaya na. Sigurado akong natutuwa si Amanda. Alam kong nakatingin siya ngayon. Sasabihin na naman niya sa akin, "Good job, Manuel! Nagtagumpay ka na naman sa misyon mo!" Sabi ni Lolo. Palagi po kayong nakatingin sa langit tuwing gabi, Lolo, no? Bakit po? Nagtatakang tanong ni Jonathan sa matanda. Nakikita mo ba ang pinakamaliwanag na bituin na yon? Itinuro ni Lolo Manuel ang bituin kay Jonathan. Opo, ano pong meron dyan? Tanong ni Jonathan. Yan ang bituin ni Amanda. Ang sabi niya sa akin, kapag nakasilip siya sa langit, magliliwanag siya. Para daw malaman ko kung alin siya sa mga bituin na yan. Sa tuwing titingin ako sa langit, nagliliwanag siya. Kasi alam niyang hinahanap ko siya. Kapag ako'y nawala, ganun din ang gagawin ko. Sa tuwing titingin kayo sa langit,
Dalawa na kaming nagliliwanag na bituin. Alam niyong pinagmamasdan namin kayo mula sa itaas. Nakangiti at marahang sinabi ni Lolo. Magsasalita pa sana si Lolo Manuel nang dumating si Casey. Lo, gabing-gabi na po, tara na po't matulog. Saka uuwi na po si Jonathan. Oo, Apo, inaantok na rin naman ako. Jonathan? Tawag ni Lolo Manuel bago tumayo sa kanyang rocking chair. Po, Mag-iingat ka sa pag-uwi ha. Mag-iingat ka palagi. Kasi mula ngayon, mayroon kang pamilyang aalagaan. Kaya dapat ingatan mo ang sarili mo. Palagi. saad ni Lolo Manuel. Opo, Lo. Salamat po. Inalalaya niya ang matanda at inihatid sa kwarto nito. Pagkatapos, nagpaalam na rin siya kay Casey. Pagkalabas niya sa bahay ng nobya, pinagmasdan muna niya ang munting tahanan ng kanyang bagong pamilya. Napangiti siya dahil naisip niya ang habili ng matanda. Opo, Lo. Ako na po. Mula po ngayon, ako na po mag-aalaga sa kanila. Huwag na po kayong mag-alala. Pagkasabi ay tumingala naman siya sa langit. Nakita niya ang isang bagong sibol na bituin. Nagliliwanag din ito at nahatak nito ang kanyang paningin. Naalala niya ang kanyang ina. Namatay ito dahil sa karamdaman. Ma'am, I'm sorry po kung ngayon lang ako nakatingin sa langit. Hindi ko napapansin na palagi ka palang nakatingin sa akin. Ayos lang po kami ni Dad. Ayos lang din po ako. Nakita niyo po, sila po ang bago kong pamilya. Di ba sabi mo dati, pangarap mong pamilyang malaki. Sabi mo pa, nagsisisi ka dahil hindi mo ako nabigyan ng kapatid. Kaya wala akong kalaro o kaaway. Pero ngayon po, Ma'am, meron na po. Kumpleto na po ang pamilya. Huwag na po kayong mag-alala dyan. Pagkasabi niyon ay ngumiti siya at saka sumakay sa magara niyang sasakyan. Masaya niyang binabagtas ang daan pauwi sa kanyang ama. Wakas!